At the beginning of a new week, we were given ways how to respond to God-given events. We've heard how the prophet Ezekiel was filled with awe in front of the glory of God that appeared to him. At kapag nais natin makita ang ganda ng isang bagay, ibinibigay po natin ang ating buong atensyon, ang buo nating isip, ang buong sarili natin para wala tayong ma-miss out whenever beautiful things are in front of us. A great sense of awe and wonder to the Lord's goodness and greatness shown unto Him. But on the one hand, we are in a way saddened by the reaction of the apostles when the Lord reminded and said to them that I will face my cross, I will be handed over to men, I will be facing my Calvary. Our gospel would even recount that they were overwhelmed with grief. Sa harap ng katotohanan tungkol kay Jesus, wala naman sigurong mamangha o bibilib. Pero tila nakalimutan ng mga alagad na kahit ang pagpapakasakit ni Jesus, kapangyarihan at kadakilaan at luwalhati din ang inihaharap sa kanila. Ito po ang isang bagay na sana ay magising po tayo. Hindi naman ipinagdadamot ng Diyos na ipakita sa atin ang kaluwalhatian niya. Paano po siya maluwalhati? Maluwalhati siya sa mga taong handang makinig sa atin. Maluwalhati siya sa mga taong buhay na kasakasama natin. Buhay siya at maluwalhati siya sa karanasan ng pagpapakilala niya, sa panalangin, sa pagbubuhos sa atin ng araw-araw na pagpapala at sa madami pang iba. We will never run out. How will God make His glory be true for us? But sometimes we run out of that sense of awe and wonder. Hindi na tayo namamangha. Sa gitna ng kagandahan at katotohanan, sakit po natin minsan ang hindi na mamangha. Namangha po tayo kay Carlos Yulo at sa mga delegates natin noong Paris Olympics. Pero pasensya na lang, madami pa rin ayaw humanga. Namamangha tayo sa galing ng mga kabataan ngayon in their trade and in their mindset. But still others would live in crab mentality and drag them down at hindi na namamangha. Gumagawa ng magagandang ng kabutihan ng Diyos sa atin araw-araw, ginigising tayo, nilalagay tayo sa simbahang ito para magdasal at magpuri sa Diyos, ayaw pa din nating mamangha, ayaw pa din nating magkaroon ng bilib sa harapan ng Panginoon. And just like the apostles, overwhelming grief will resound after knowing, rather than knowing, that God is making Himself bright and glowing for us. As I've said, we also remember the holiness of Jane Frances de Chantal. She saw life and God's glory to poor men and women knocking at their doors every day for a piece of bread. That generosity is her way how to be at awe and wonder to the beauty and glory of God through these poor and simple men and women around her.
Mga kapatid, magpaparamdam at patuloy na magpapakita ng kagandahan, ng kabutihan, ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang sarili sa atin araw-araw. Rather than being pacified, rather than being negative to good news, to good people, and over encounters of the Lord in prayer and in life, let us be at awe and wonder. Hayaan po nating mapabilib tayo ng Diyos sa gagawin at ipaparamdam ng Diyos sa atin.